Three questions about total accumulated value ni Pag-ibig member. Number one, ano ba itong total accumulated value ni Pag-ibig member? Number two, how much ba ito? And number three, kailan makuha ang total accumulated value ni Pag-ibig member? Answer, ang total accumulated value ni Pag-ibig member ay makonsider po yan na savings. Bakit? Kasi po, annually po nag-earn yan ng dividends. At itong total accumulated value ay galing ito sa Pag-ibig contributions na kinakaltas ng employer ninyo as member ni Pag-ibig. Di ba? Monthly tayo may deduction at monthly din tayo may remittance sa Pag-ibig. As a result, meron tayong savings sa Pag-ibig or sa Pag-ibig Fund. Actually, personal share po yan, employer's counterpart, and dividends earned. So ang second question, how much ba itong total accumulated value or TAB ni Pag-ibig member? Ang sagot po niyan ay depende. Hindi kasi pare-pareho ang contributions sa Pag-ibig Fund. Depende po yan sa sweldo. Depende po yan kung ilang years ka na member ni Pag-ibig. Kung bago ka lang member ni Pag-ibig, ay maliit pa yung total accumulated value ninyo as Pag-ibig member. Pero if matagal ka na na member ni Pag-ibig, ay malaki na po itong TAB or total accumulated value. At itong total accumulated value, mabawasan lang po ito if mag-loan po yung member. Kasi po, under Pag-ibig Fund na loan program nila, 80% ng TAB or total accumulated value ay pwede po yan i-multipurpose loan or MPL. Right? I'm sure marami nag-avail ng MPL. So, once na may MPL kayo, automatic po yan yung pondo ninyo or total accumulated value ay nabawasan po yan ng 80%. Pero once na makabayad kayo sa loan ninyo, ay nababalik din ito sa total amount na pondo ninyo as savings. Okay? So third question, kailan ba makuha ang TAB or total accumulated value? Answer po, number one, age 60. Number two, 20 years member or membership maturity. Number three, permanent departure from the country. Number four, critical illness ng member or critical illness ng family member. Number five, insanity. Number six, death of a member and other relevant grounds for withdrawal. Alright? So hope na may na-learn tayo sa video ito. Keep watching my YouTube channel. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.